Bakit may mga taong nabubuhay na natigil sa isang ikot kung saan walang sapat na pera? Kung pinapanood mo ako ngayon, marahil ang tanong na ito ay nagsasalita sa iyo sa kaibuturan ng iyong puso. Siguro, nasubukan mo na ang lahat, mga panalangin, pag-aayuno, pag-aalay. Ngunit nananatiling masikip ang iyong bank account at tila mas malayo ang iyong mga pangarap. Mayroong ilang mga pastor na nagtuturo tungkol sa kaunlaran sa pananalapi. Hindi ito tungkol sa pagsusumikap o pagkakaroon ng higit na pananampalataya. Ito ay tungkol sa pag-alam ng mga partikular na talata na naglalaman ng makapangyarihang mga prinsipyo sa Biblia tungkol sa kasaganaan na inihanda na ng Diyos para sa iyo. Ang mga talatang ito ay karapat-dapat ng higit na pansin dahil ang mga ito ay nagpapakita ng mahahalagang aspeto ng biblikal na kasaganaan na kadalasang hindi napapansin. Kapag naunawaan mo ng tama ang mga banal na kasulatang ito, nagiging mga susi ang mga ito na nagbubukas ng mga pintuan ng pag-unawa kung paano gustong pagpalain ng Diyos ang iyong buhay pinansyal. Sa video na ito, makakatanggap ka ng 3 paghahayag sa Biblia na maaaring maging milestone ng isang bagong pananaw sa iyong buhay pinansyal. Huwag kang umalis ngayon dahil ang ibabahagi ko ay maaaring ito mismo ang tahimik mong hinahanap sa mahabang panahon. Kung mananatili ka hanggang sa wakas, isang malakas na panalangin ang ilalabas na magbubukas sa iyong puso sa pagbabago ng pagkilos ng Diyos simula ngayon. Ang unang talata na nararapat sa ating malalim na pansin ay nasa Ecclesiastes, 11 kabanata, 1 taludtod. Ihagis mo ang iyong tinapay sa tubig, sapagkat ito'y iyong matatagpuan pagkaraan ng maraming araw. Karamihan sa mga tao ay nagbabasa ng sipi na ito at iniisip na ito ay isang magandang metapora tungkol sa pagkabukas palad. Ngunit kapatid, ang banal na kasulatang ito ay naghahayag ng malalim na espiritual na prinsipyo tungkol sa pagpaparami ng pananalapi na maaaring ganap na baguhin ang iyong realidad. Kapag binanggit ng Biblia ang tungkol sa paghahagis ng iyong tinapay sa tubig, ito ay nagtuturo tungkol sa paghahasik sa tila imposibleng mga teritoryo. Ang tubig ay kumakatawan sa mga sitwasyon kung saan hindi ka nakakakita ng mga agarang resulta, kung saan ang iyong pananampalataya ay kailangang mas mataas kaysa sa iyong mga kalagayan. Madalas mong tingnan ang iyong bank account at iniisip, paano ako makakapagbigay kung kulang na lang ang sapat para sa sarili ko? Ngunit ang talatang ito ay nagpapakita na sa sandaling ito ay nais ng Diyos na turuan ka na maghasik ng supernatural. Ito ay hindi tungkol sa pagbibigay ng lahat ng mayroon ka, ngunit tungkol sa pagbibigay ng may kaalaman na pinararami ng Diyos ang ibinigay sa pananampalataya. Ang mga salitang pagkatapos ng maraming araw ay hindi nangangahulugan na kailangan mong maghintay ng mga taon upang makita ang mga resulta. Sa Hebreo, ang pananalitang ito ay tumutukoy sa perpektong timing ng Diyos na maaaring mas mabilis kaysa sa iyong inaakala. Ito ay tungkol sa pagtitiwala na ang bawat binhing itinanim na may banal na layunin ay babalik ng maramihan. Kung ang salitang ito ay nakaantig sa iyong puso ngayon, i-type ang mga komento. Inihasik ko ang aking binhi ng may pananampalataya. Iginagalang ng Diyos ang bawat taus-pusong pagpapahayag, ngunit ang ihahayag ko ngayon tungkol sa 2 talata ay magpapakita kung bakit napakaraming tao ang naipit sa kakapusan kahit na alam nila ang unang prinsipyong ito. Ang 2 talata ay nasa Deuteronomio, kabanata 8, bersikulo 18. Ngunit iyong aalalahanin ang Panginoon mong Diyos sapagkat Siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang magkaroon ng kayamanan, upang kaniyang pagtibayin ang kaniyang tipan na kaniyang isinumpa sa iyong mga magulang, gaya ng sa araw na ito. Sinisira ng kasulatang ito ang isa sa pinakamalaking kasinungalingan na itinanim ng kaaway sa isipan ng simbahan. Ang ideya na walang pakialam ang Diyos sa iyong sitwasyon, sa pananalapi o ang kayamanan ay isang kasalanan. Malinaw ang salita ng Diyos, Siya ang nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang magkaroon ng kayamanan. Tandaan na ang talata ay hindi nagsasabi na ang Diyos ay basta-basta maglalagay ng pera sa iyong account nang hindi inaasahan. Sinasabi nito
na binibigyan ka ng Diyos ng kapangyarihan upang makuha. Nangangahulugan ito na naglalabas siya ng karunungan, pagkakataon, pagkamalikhain, koneksyon at kakayahan para umunlad ka ng makatarungan at marangal. Maraming tao ang nananalangin para sa mga himala sa pananalapi, ngunit hindi nila napagtanto na inilalabas na ng Diyos ang kapangyarihang ito sa pamamagitan ng mga ideya, talento at pagkakataong lumalabas sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Naghihintay sila para sa isang bagay na mahulog mula sa langit, ngunit ang Diyos ay gumagawa sa pamamagitan ng mga kakayahan na Kanyang inilagay mismo sa kanila. Kapag naunawaan mo na ang lumikha ng sansinukob ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan upang makabuo ng kayamanan, ang iyong pag-iisip ay ganap na nagbabago. Itigil mo na ang pagtingin sa iyong sarili bilang isang biktima ng mga pangyayari at simulan mong kilalanin ang iyong sarili bilang isang taong pinahiran upang umunlad. Ang salitang tandaan sa talata ay isang utos. Sinasabi sa iyo ng Diyos na palagi ang paalalahanan ng iyong sarili na ang lahat ng iyong kakayahang umunlad ay nagmumula sa Kanya. Inaalis nito ang pagmamataas kapag dumating ang tagumpay at inaalis ang kawalan ng pag-asa kapag dumating ang mga hamon. Ang ikatlong taludtod na aking ihahayag ay higit na may epekto dahil ito ay nagpapakita kung ano ang mangyayari kapag inilapat mo ang paghahayag na ito ng may tamang puso. Ang ikatlong talata ay bihirang ipangaral sa konteksto ng kasaganaan, ngunit ito ay nagtataglay ng isa sa pinakamakapangyarihang mga lihim sa kasaganaan ng pananalapi. Matatagpuan ito sa mga awit, Kabanata 112, talatang 3. Ang kayamanan at kayamanan ay mananatili sa kanyang bahay, at ang kanyang katuwiran ay nananatili magpakailanman. Ang talatang ito ay nagpapakita na ang kaunlaran ay hindi isang pansamantalang bagay sa buhay ng mga taong lumalakad ng matuwid. Ang salitang nananatili ay nagpapakita na kapag namumuhay ka ayon sa mga banal na prinsipyo, ang kasaganaan ay nagiging isang pare-parehong kalagayan, hindi isang bagay na dumarating at umalis. Ngunit mayroong isang malalim na bagay sa kasulatang ito na kakaunti ang nakakaunawa. Ang salitang bukid sa orihinal na teksto ay tumutukoy hindi lamang sa pera, ngunit sa mga mapagkukunan, ari-arian, pag-aari at paraan ng kabuhayan. Nangangako ang Diyos na ang iyong tahanan ay magiging isang lugar ng kumpletong kasaganaan. Ang susi ay nakasalalay sa koneksyon sa pagitan ng kayamanan at katuwiran. Maraming tao ang nakakaunawa sa unang bahagi ng talata, ngunit hindi pinapansin ang pangalawa. Ang katuwiran na binanggit dito ay hindi pagiging perpekto sa moral, ngunit ang pamumuhay na naaayon sa mga halaga ng kaharian ng Diyos, katapatan, bukas palad, integridad at pagmamahal sa iba. Kapag ang iyong buhay sa pananalapi ay nakabatay sa matibay na mga prinsipyo, ito ay nagiging sustainable at pinagpala. Hindi mo kailangang magsinungaling, mandaya o magsamantala ng sinuman para umunlad. Ang Diyos mismo ang namamahala sa pagbubukas ng mga landas na nagpaparangal sa Kanyang pangalan at nagpapala sa iyong pamilya. Kung natatanggap mo ang paghahayag na ito sa iyong puso, ipahayag sa mga komento. Ang katuwiran at kasaganaan ay nananahan sa aking bahay. Ang bawat salitang inilabas sa pananampalataya dito ay umaalingaw-ngaw sa espiritual na mundo. Ngayon, ang tatlong talatang ito na magkasama ay lumikha ng isang matatag na pundasyon para sa pagbabagong pinansyal, ngunit may isang bagay na kailangan mong malaman tungkol sa kung paano ilapat ang mga ito sa pagsasanay. Ang pag-alam sa mga talatang ito ay ang unang hakbang lamang. Ang tunay na pagbabago ay nangyayari kapag naunawaan mo kung paano ilapat ang mga ito ng praktikal sa iyong pang-araw-araw na buhay. Ang bawat isa sa mga talatang ito ay kumakatawan sa isang tiyak na saloobin na maaari mong simulan ang pagsasanay ngayon. Ang unang talata tungkol sa paghahagis ng iyong tinapay sa tubig ay angkop sa tuwing may pagkakataon kang maging bukas palad kahit na hindi perpekto ang iyong sitwasyon. Maaring ito ay pagtulong sa isang nangangailangan, pagsuporta sa isang proyekto ng kaharian, o simpleng pagpapala sa mga nasa paligid mo. Ang ikalawang talata
tungkol sa pagbibigay ng Diyos sa iyo ng lakas upang magkaroon ng kayamanan ay nagpapakita ng sarili kapag huminto ka sa pagrereklamo tungkol sa iyong mga kalagayan at nagsimulang aktibong maghanap ng mga pagkakataong inilalagay niya sa iyong landas. Maaring ito ay isang kurso, isang bagong kasanayan, isang pakikipagsosyo, o kahit isang trabaho na tila walang kinalaman sa iyong mga pangarap. Ang 3 talata tungkol sa kayamanan at kayamanan sa iyong tahanan ay nagbubunga kapag gumawa ka ng mga desisyon sa pananalapi batay sa mga prinsipyo ng Biblia. Nangangahulugan ito ng paggalang sa mga pangako, pagiging transparent sa iyong mga pakikitungo sa negosyo, at palaging naghahanap ng mga paraan upang pagpalain ang iba sa pamamagitan ng iyong kaunlaran. Binabago ng paghahayag na ito ang buhay sa buong mundo dahil naantig nito ang puso ng tunay na nais ng Diyos para sa kanyang mga anak. Tulad ngayon, pinalalakas nito ang mensaheng ito para maabot ang mas maraming tao na nangangailangan ng pag-asang ito. At mag-subscribe sa channel na ito dahil dito makikita mo ang mga salita na maglalapit sa iyo sa walang hanggang layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ngunit may isang bagay na mas makapangyarihang mangyayari kapag pinagsama mo ang 3 prinsipyong ito sa isang pangunawa na kakaunti lamang ang mayroon tungkol sa oras ng Diyos. Ang oras ng Diyos para sa iyong kaunlaran ay hindi gumagana tulad ng isang orasan ng tao. Kapag inilapat mo ang mga talatang ito, hindi mo lang binabago ang iyong sitwasyon sa pananalapi. Inihahanay mo ang iyong buhay sa walang hanggang timetable na itinakda na ng Diyos para sa iyo. Madalas kang mawalan ng pag-asa dahil sa tingin mo dapat ay naabot mo na ang isang tiyak na antas ng pananalapi sa ngayon. Ngunit ang Diyos ay gumagawa ng patong-patong. Una, inihahanda niya ang iyong puso, pagkatapos ang iyong mga kakayahan, pagkatapos ang iyong mga koneksyon, at pagkatapos ay naglalabas ng kasaganaan sa eksaktong sandali na handa ka ng pamahalaan ito ng matalino. Ang bawat binhing itinanim mo sa tubig ay inaalagaan ng Diyos sa isang sukat na hindi mo nakikita. Ang bawat talentong nabubuo niya sa iyo ay ginagawang perpekto para sa mas malaking layunin. Ang bawat alituntunin ng katuwiran na iyong isinasabuhay ay nagtatayo ng matatag na pundasyon para sa pangmatagalang kaunlaran. Nais ng kaaway na sumuko ka bago ang iyong oras ay tama. Ibinubulong niya na nakalimutan ka ng Diyos, na ang mga talatang ito ay hindi gumagana, na dapat kang maghanap ng iba, mas mabilis na mga landas. Ngunit ang katotohanan ay maaaring mas malapit ka sa iyong pagbabago sa pananalapi kaysa sa iyong iniisip. May pagkakaiba sa pagitan ng passive waiting at active waiting. Ang aktibong paghihintay ay nangangahulugan ng patuloy na paghahasik, patuloy na pagpapaunlad ng iyong mga talento, patuloy na mamuhay ng may integridad kahit na hindi pa nakikita ang mga resulta. Ang aktibong paghihintay na ito ang naglalagay sa iyo na tanggapin ang lahat ng inihanda na ng Diyos. Isa sa mga pinakamalaking pitfalls sa paghahangad ng pinansiyal na kaunlaran ay ang paghahambing ng iyong paglalakbay sa iba. Nakikita mo ang isang tao na tila mas mabilis na nakamit ang tagumpay at nagsimulang magtanong kung may ginagawa kang mali o kung talagang nagmamalasakit ang Diyos sa iyong sitwasyon. Ngunit kapatid, ang kasaganaan ng Diyos ay personalized. Ang mayroon siya para sa iyo ay natatangi, espesyal at partikular na idinisenyo para sa iyong personalidad, sa iyong mga talento, sa iyong pamilya, at sa iyong layunin sa lupa. Walang pamantayang modelo kung paano nagpapakita ang banal na kasaganaan. Para sa ilan, ang Diyos ay naglalabas ng mga mapagkukunan sa pamamagitan ng negosyo. Para sa iba, sa pamamagitan ng mga talento sa sining. Ang ilan ay tinatawag na umunlad sa mga tradisyonal na trabaho. Ang iba ay nakadirekta sa entrepreneurship. Ang mahalaga ay hindi ang landas, kundi ang puso na iyong tinatahak. Ang 3 talatang ito na aking ibinahagi ay gumagana anuman ang lugar kung saan nais ng Diyos na paunlarin ka. Ang mga ito ay mga universal na prinsipyo na umaangkop sa anumang sitwasyon, anumang personalidad, anumang background, ano ang mga pagbabago ay kung paano sila nagpapakita sa iyong partikular na buhay.
Kapag huminto ka sa paghahambing sa iyong sarili at nagsimulang tumuon sa kung ano ang partikular na ginagawa ng Diyos sa iyo, lahat ay bumibilis. Ang iyong enerhiya ay hindi na nakakalat sa pagsisikap na kopyahin ang iba, ngunit nakatutok sa pagbuo ng kung ano ang tunay na sa iyo. Isulat sa mga komento. Tinatanggap ko ang natatanging plano ng Diyos para sa aking buhay. Ang pahayag na ito ay nagpapalaya sa iyo mula sa mapanirang paghahambing at nagbubukas ng iyong puso upang ganap na tumanggap. Ngayon, may isang aspeto ng mga talatang ito na maaaring humahadlang sa iyong kasaganaan at karamihan sa mga tao ay hindi pa narinig ang tungkol dito. Mayroong hindi nakikitang puwersa na maaaring sumasabotahe sa iyong aplikasyon ng mga talatang ito. Pagkakasala sa relihiyon. Maraming mga Kristiyano ang nagdadala ng walang kamalay-malay na pagkakasala tungkol sa kaunlaran, na para bang ang pagnanais ng isang mas mahusay na buhay sa pananalapi ay makasarili o salungat sa kalooban ng Diyos. Ang pagkakasala na ito ay kadalasang nagmumula sa mga baluktot na aral na nangangaral ng kahirapan bilang isang espiritual na kabutihan, ngunit ito ay walang matibay na batayan sa Biblia. Hindi kailanman sinabi ni Jesus na ang kanyang mga tagasunod ay dapat maging mahirap. Sa kabaligtaran, binanggit niya ang tungkol sa kasaganaan ng buhay na sagana ng pagkakaroon ng sapat na maibahagi sa mga nangangailangan. Ang totoo, gusto ng Diyos na umunlad ka para maging mas malaking pagpapala ka sa kanyang kaharian. Kapag mayroon kang mga mapagkukunan, maaari mong suportahan ang mga misyon, tulungan ang mga nangangailangan at suportahan ang mga proyektong nagbabago ng buhay. Ang iyong kaunlaran ay nagiging instrumento sa mga kamay ng Diyos upang mahawakan ang ibang buhay. Ang 3 talatang ibinahagi ko ay ganap lamang nagagana kapag inalis mo ang pagkakasala at masayang tinanggap ang pagnanais ng Diyos na pagpalain ka. Hindi mo kailangang malungkot tungkol sa pagnanais ng isang mas magandang tahanan para sa iyong pamilya, pangangarap ng pinansyal na seguridad, o pagnanais ng mga mapagkukunan upang matupad ang mga pangarap na inilagay ng Diyos sa iyong puso. Sa katunayan, ang pagkakasala na ito ay isang banayad na anyo ng espiritual na pagmamataas. Para bang sinasabi mong mas alam mo kaysa sa Diyos kung ano ang makakabuti para sa iyo. Kung nangako siya ng kasaganaan sa kanyang mga anak, sino tayo para tanggihan o makonsensya sa mga pangakong iyon? Palayain ang iyong sarili mula sa mindset na ito ngayon. Yakapin ng may pasasalamat ang lahat ng gustong gawin ng Diyos sa iyong buhay pinansyal. Hayaan ang iyong sarili na mangarap ng malaki dahil ang isang malaking Diyos ay may malalaking plano para sa iyo. Kapag tunay mong naunawaan at inilapat ang 3 talatang ito, ang iyong buhay ay nagiging isang buhay na patotoo kung ano ang magagawa ng Diyos. Nagsisimulang mapansin ng mga tao sa paligid mo ang pagbabago sa iyong pag-iisip, pag-asa at paraan ng paghawak mo sa mga hamon sa pananalapi. Ang pagbabagong ito ay hindi napapansin. Nagsisimulang magtanong ang pamilya, kaibigan at katrabaho. Gusto nilang maunawaan kung ano ang nagbago, kung saan nagmumula ang kumpiyansa na ito, kung bakit hindi ka na desperado o nababalisa tungkol sa pera. Doon mo napagtanto na ang iyong kaunlaran ay hindi lamang tungkol sa iyo. Nagiging gateway ito para maranasan ng iba ang pagmamahal at pangangalaga ng Diyos. Ang iyong kasaganaan ay nagiging isang tahimik na sermon na nangangaral ng banal na kabutihan. Ngunit para mangyari iyon, mahalagang ibahagi mo ang mga katotohanan ito. Ang paghahayag na ito na natatanggap mo ngayon ay hindi maaaring itago sa iyong sarili. Naniniwala ako na magagamit ng Diyos ang salitang ito sa iyong puso para gawin kang channel ng pagpapala para sa iba. Ibahagi ang video na ito ngayon sa isang taong kilala mo na nakararanas ng kahirapan sa pananalapi. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng WhatsApp, Facebook o anumang iba pang paraan. Maaari kang maging instrumento na ginagamit ng Diyos para baguhin ang kasaysayan ng pananalapi ng isang buong pamilya. Tandaan na kapag nagbahagi ka ng isang pagpapala, pinararami mo ang pagpapala sa iyong sariling buhay. Ito ay isang espiritual na batas. Kung ano ang iyong pinakawalan sa iba,
ang Diyos ay naglalabas ng mas malaking proporsyon sa iyo. May isang huling lihim tungkol sa mga talatang ito na kailangan kong ibahagi, isang bagay na magtatatak sa lahat ng katotohanan ito sa iyong puso sa paraang hindi mo malilimutan. Ang pangwakas na sikreto tungkol sa 3 talatang ito ay ang mga ito ay hindi lamang gumagana ng paisa-isa, ngunit lumikha ng isang malakas na synergy kapag pinagsama-sama. Para bang ang bawat isa ay isang susi at magkasama silang nagbubukas ng mas malaking pinto sa espiritual na mundo. Kapag inihagis mo ang iyong binhi sa tubig ng may pananampalataya na kinikilala na ang Diyos, ang siyang nagbibigay sa iyo ng lakas upang umunlad at namumuhay ng matuwid na nalalaman na ang kasaganaan ay iyong pamana, lumikha ka ng isang espiritual na larangan sa paligid mo na umaakit ng supernatural na probisyon. Hindi magic o pamahiin ang sinasabi ko. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa mga espiritual na prinsipyo na gumagana dahil ang mga ito ay itinatag ng Diyos mismo. Kapag iniayon mo ang iyong buhay sa mga alituntuning ito, nakakakuha ka ng daloy ng mga pagpapala na magagamit mo na, ngunit alam mo na ngayon kung paano i-access. Ngayon, magdasal ako ng isang tiyak na panalangin upang itatak ang mga katotohanan ito sa iyong puso. Kung tinatanggap mo ang salitang ito ng may pananampalataya, ilagay ang iyong kamay sa iyong puso at manalangin kasama ko. Ama sa langit, kinikilala ko na ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng probisyon. Ngayon ay tinatanggap ko at tinatanggap ko ang mga prinsipyong inihayag mo sa pamamagitan ng iyong salita. Ipinapahayag ko na ihahasik ko ang aking mga binhi sa pananampalataya, batid na ikaw ang isa na nagbibigay sa akin ng lakas upang umunlad at ang katuwiran at kasaganaan ay mananahan sa aking bahay. Binasag ko na ngayon ang lahat ng pagkakasala, takot at mga limitasyon na pumigil sa aking buhay, pinansyal na umunlad. Nagpapatawad ako sa lahat ng nagturo sa akin ng maling akala tungkol sa kaunlaran at binuksan ko ang puso ko para tanggapin ang lahat ng inihanda na ng Panginoon para sa akin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang mga katotohanang ito na natanggap mo ngayon ay hindi lamang impormasyon. Ang mga ito ay mga espiritual na susi na maaaring muling isulat ang iyong kwento sa pananalapi mula ngayon. Ang bawat talatang ibinahagi ko ay may taglay na kapangyarihang pagbabago na higit pa sa nakikita mo sa iyong natural na mga mata. Marahil ay may espesyal na layunin ng Diyos na narito ka ngayon na tinatanggap ang mensaheng ito. Marahil ay dumating na ang iyong oras para sa pagbabago. Magtiwala na ang mga taon ng pakikibaka, pag-aalala at mga hadlang sa pananalapi ay maaring magwakas. Maaring magsisimula ang isang bagong yugto at maaari mong masaksihan ang mga probisyon na magugulat sa iyong sariling pananampalataya. Ipahayag ngayon sa mga komento. Ipinoposisyon ko ang aking sarili na tanggapin ang aking panahon ng banal na kasaganaan. Ang bawat salitang nakasulat dito ng may katapatan ay umaalingaw-ngaw sa langit at nagpapagana ng mga puwersang espiritual na kumikilos sa iyong pabor. Ito ay isang sagradong espasyo kung saan ang mga paghahayag na tulad nito ay patuloy na inilalabas. Ang iyong katulad ay nagpaparangal sa salita na iyong natanggap at pinararami ang abot ng katotohanan ito upang maantig ang mas maraming buhay. I-activate ang iyong subscription dahil marami pa ang langit na ihahayag sa pamamagitan ng channel na ito. Dito makikita mo ang mga aral na nakaayon sa iyong buhay sa walang hanggang layunin ng Diyos. Ang paparating sa susunod na video ay isang paghahayag na ilang handang tanggapin. Isang bagay na mag-uugnay sa lahat ng mga prinsipyong ito ng kaunlaran sa isang espiritual na dimensyon na maaaring supernatural na mapabilis ang iyong mga resulta. Naniniwala ako na maaaring narating mo ito para sa isang layunin. Mag-click sa video na lumalabas sa screen ngayon. Marami pang kailangang baguhin ang Diyos sa iyong buhay ngayon.